Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Nagulat si Madam Shona nang tawagin siya ni Ador na umiiyak. Sinabi nitong nadisgrasya siya dahil sa buwaya. Dumating agad si Gadon at siya na ang nakausap ni Ador sa cellphone. Agad siyang pumunta sa farm at nalaman ang buong pangyayari. Samantala, nag-aalala rin si Riani dahil hindi pa rin dumarating sa Mar. Nakahinga lang ito ng maluwag noong malaman niya na kasama na Artemio sa Mar. At ngayon, narito ang garugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Gabi na naman. Pero hindi pa rin umuwi sina Sir Artemio at Amar. Aakyat muna ako sa rooftop. Medyo mainit ang panahon. Tahimik dito. Walang tao sa kabilang rooftop. Pero parang ganito rin yung tanawin ni Sir Artemio noong ipinakita niya sa akin ang bahay niya. Kaya siguro ginaya rin pati rooftop. Ang ganda ng gabi. Ang daming bituin. Ano yun? May bumababang parang sasakyan.
Pero, hindi eroplano. At hindi rin helicopter. Lumipad ka, Diabla. Lumipad. Sa kapangyarihang taglay ng aking kain. Alibot. Maliban sa iyong ginagamit na pangdikit, pakainin mo yung mga kuko mo para tumibay ang kapit mo. Lumipad ka hanggang sa magising ka. Ganyan nga. Ganyan. Sumagot ka, Alibot. Para malaman kung nandiyan ka pa sa bulsa ng magic saya ko. Dahil kapag hindi kita nararamdaman, baka mahulog ka sa sobrang takot habang lumilipad ako. Ang mga anak ng demonyo. Bakit ko pa rin makita yung sasakyan sa himpapawid? Sige. Sige. Lipad pa tayo, Alibot. Ops! Pagmasdan mo, Alibot, ang lawak ng nakikita natin mula rito. Ganyan ang gusto ko, Alibot. Dumikit ka lang dyan sa magic saya ko. Nandito ako sa maitim na ulap. Mabutit tumigil kami rito. Nakatulog na siya, Mar. Hindi niya masaksihan ang posibleng labanan na hindi pa dapat mangyari. I-focus ko muna ang monitor sa kalangitan. Nasaan na kaya yung kislap na yon? Yun na yung parang kidlat na dumaan. Kailangan kong ihanda ang mga gamit sa loob ng sasakyan. Pero pangdipinsa lang muna. Hindi pa panahon ng digmaan. Ang mga anak sa impyerno. Nakakapagod, Alibot. Sige, lumapas ka sa bulsa ng magic saya ko. Ayan. Bumalik ka sa teritoryo mo. Doon sa swimming pool. Magbalik ka sa pagiging buhaya mo. At ituloy mo ang pagtulog mo doon. Anong sabi mo? Gutom ka na naman. Tama ka nga, Alibot.
nagutom ka. Sa kakakapit sa bulsa ng magic saya ko. Sige, magbalik ka na sa pagiging buwaya at lumangoy ka sa pinagmulan mo. Kung hindi, maghanap ka ng mga babae roon. Mas malalaki pa yung mga unggoy kaysa sa mga manok na kinakain mo. Alibot! Buwaya! Oh, ayan na. Isa ka pang buwaya. Alam mong aalis ka para maghanap ng makakain. Alam ko rin na hindi ka na makababalik sa teritoryo mo bilang buhaya. Gagawin kitang si Alibot habang tulog ka. Para pag nagising ka, nakabantay ka sa pagitan ng mga bakod ng iyong teritoryo. Sige, gumalaw ka, buwaya. Lumakad ka. Hanapin mo ang pagkain mo. Huwag mong hintayin na lumiwanag pa ang mundo ng mga tao. Dahil baka ikaw pa ang bibiktimahin na pinangalanang may 3 kaluluwa. Magaling ako. Unti-unti ko nang natutuklasan ang kakayahan kong harapin ang mga nilalang dito sa mundo ng mga tao. Ang init ngayong umaga. Kukunin ko nga muna ang mga ipapakain ko sa mga alaga ko. Siguro, gutom na naman ang mga yon. Pero mas maigi sigurong unahin kong pakainin yung buwaya. Baka magwala na naman yun kapag masyado ng gutom. Ay, yung buhaya pala. Sige, yan na lang muna ang pakakainin ko bago ang ahas. Bibigay ko pa yung mga manok para hindi ako mahirapan maghanap ng isdang ipapakain ko sa kanya o manok. Si Sir Gadon, siyang tumatawag. Ano ang sasabihin niya sa akin? Hello! Hello, Ador. Kumusta na ang mga alaga mo dyan sa farm? Ayos naman silang lahat, sir. Ako lang ang hindi pa ayos. Anong ibig mong sabihin? Kasi, sir, yung mga daliri ko, ang sakit pa rin. Ang mga sugat ko, parang bagong putol pa rin. Di uminom ka ng gamot. At siguraduhin mo, sinecheck mo palagi ang buhaya, ha? Opo, sir. Salamat po. Bakit ka nagpapasalamat? Kasi, sir, baka naman magpadala kayo ulit ng ayuda dito sa farm. Ganun ba? Hayaan mo, Ador. Pinayagan ko yung mga katiwala ko sa plantasyon.
Magpapadala ako ng tulong sa iyo dyan, ha? Sige na, bye. Mag-ingat ka, Ador Putol. Bye, sir. Oh, oh, ang bigat naman nitong isang bungkos ng saging. Siguradong matutuwa yung mga unggoy nito. Ang lalaki ng mga saging. Ha? Bakit parang... Salbahe kayo! Ilalagay ko pa lang itong saging dito sa gilid. Wisit kayo! Kayong mga unggoy, yung mga pangit! Alam niyo, akin yung mga saging na yan. Hindi yan para sa inyo. Wisit kayo! Si Ador na naman ang tumatawag. Ano na naman kaya ito? Hello? Sir, Oh, ano na naman, Ador? Anong problema? oh, sir, may pumasok sa teritoryo ng mga unggoy. Ano? Sino? Hindi ko alam, sir. Pero nawawala yung mga anak ng 4 na inahing unggoy. May kumain sa kanila, sir. Ano? Nagkagulo lahat. Wasak yung mga kulungan, sir. Magpapasiyasat kayo rito sa family. Bakit, ha? Anong ginawa mo? Bakit hindi mo nababantayan ang mga alaga mo? Gabi po yun eh. Hindi naman tanghali. Hindi na nakatulog ako. Huwag kang magdahilan. Ngayon, anong gagawin mo, ha? Hindi ko na alam, sir. Pupuntahan ko na lang yung bayan. Bye, sir. Hello? Hello? Ano bang nangyayari sa iyo, Ador? Oh, anong klaseng gulo ito? Oh. Ang isa sa mga financier ko ng negosyo. Siguradong good news ang ipaparating niya. Hello? Mula nang dumating si Sir Artemio at Amar, hindi ko na halos nakakausap si Sir. Pati si Ma'am Ivana. Minsan lang lumabas ng kwarto niya. Pero napansin ko, parang may tinatago si Sir Artemio. Malapit na naman ang pasukan. Sigurado lagi na naman niyang isasama si Amar tuwing aalis siya. Marlon, Sir? maghanda ka ngayong gabi. Isasama kita sa biyahe ko. Opo, Sir. Pero saan po tayo pupunta? Huwag ka na magtanong, Engineer Marlon. Bakit po? Alam kong nainip ka. Lilipat tayo sa Himpapawid. Ano po, Sir? Marami kang malalaman sa biyaheng ito. Kaya handa mo ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo akalaing totoo tungkol sa akin. Wala akong magagawa kundi pumunta sa farm. Hindi ako pwedeng magpadala ng ibang tao para lang alamin ang nangyayari roon. Gusto kong ako mismo ang magbantay, lalo pat nandun ang buhaya at ang mga ibang nilalang na nagdadala ng kapahamakan sa tao.
Malapit na ako. Siguradong nababaliw na si Ador. Siguradong naghahanda na yon. Baka kasi dahil sa kapabayaan niya, nakatakas ang mga alaga niyang unggoy. Pakiusap, sir. Huwag niyo akong itaboy. Hindi ko kasalanan kung bakit nakawala ang mga unggoy at kung bakit nawala ang mga anak nila. Kung anong nilalang na gumalaw doon, parang meron. Pero hindi ko alam kung anong klase nilalang sumira sa farm. Sige. Pero huwag kang lumod sa akin. Hindi ako Diyos para humingi ka ng kapatawaran. Hindi tayo. Salamat, sir. Ador! Huwag mo akong yakapin. Bitiwan mo ako. Kailangan bang yakapin mo ako para lang magpasalamat, ha? Ay, pasensya na po, sir. Ay, naku. Para kang bata. Siya nga pala. Yung buhaya. Kumusta? Ay, nandun lang sa swimming pool, sir. Pero hindi ko naisip na baka ako naman ang susunod na kainin niya. Hindi ko pa nakikitang ganun kagrabe. Ano? Puntahan mo. Tignan mo kung nakatakas na yon mula sa kulungan niya. Opo, sir. Sige. Ano ba yan? Kung ako ang masusunod, si Ador mismo ang kakainin ng buhaya. Wala na talaga yung buhaya. Sir! Wala na po yung buhaya! Nakatakas yung buhaya! Ulitin mo nga, Ador! Ha? Hindi na. Nakawala na po yung buhaya, sir. Wala na talaga. Paano na to? Sinabi ko pa naman kay Sir Gadon na ayos na yung pahay. Bakit kasi hindi ko muna pinakain? Ador! Ay, naku. Ador! Bakit ang tagal mong bumalik, ha? Nasaan ng buhaya? Sir, wala na po ulit yung buhaya. Ano? Tingnan niyo po. Wala na. Ayun daw, naalis na ang takip sa swimming pool niya. Ibig sabihin, wala na siya dyan. Nakakainis ka! Pero! Aray ko! Pahe ka! Sir naman, wala na po akong kasalanan. Aray ko! Huwag na po. Pinarusahan po niyo ako. Hindi lang yan ang parusa mo. Ano ba? Paulit-ulit na lang na problema ang idinidulot mo dito sa farm, ha? Sir, di bali, sir. Siguro, wala na kayong problema kung... Kung? Ano? Kung hindi na ninyo ako makita dito sa farm, baka tumahimik na dito. Kung magpakain na lang ako sa buhaya o sawa. Ano bang sinasabi mo, Ador? Hindi naman ako masamang tao, sir. Minahal ko lang talaga yung mga alaga natin dito. Pero ngayon, ako na lang ang pinag-iinitan ninyo. Ako na lang ang palaging pinaparusahan nyo. Tumahimik ka! Kasi sir, nagugutom na rin yung sawa. Hindi ko na siya napakain ng manok kagabi. Tumigil ka, sabi ko, Ador! Mas mabuti ba? Puntahan ko na lang yung sawa at ako na lang ang magpalunok sa kanya. Sawa! Hoy! Ako na ang lunukin mo! Ador!
Bumalik ka! Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Handog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo